College Education 8, Quarter 3, Learning Competency 3B ay paliliwanag na ang positibong pananaw sa sexualidad ng sarili at kapwa ay mahalaga sa pagbuo ng sariling pagkakakilanlan at paggalang sa kapwa. Bago tayo magsimula sa bagong aralin, balikan muna natin ang kahulugan ng sex. Ang sex ay tumutukoy sa ating pisikal o biyolohikal na katangian bilang lalaki o babae. Kasama rito ang mga reproductive organs, hormones, at iba pang katangiang pisikal na nagtatakda ng ating pagiging lalaki o babae. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng batayan sa ating pag-unawa sa sarili at sa iba pa pagdating sa sexualidad. Ang sexualidad naman ay hindi lang tungkol sa pisikal. Ito ay kabuuan ng ating pagkatao, kasamang pisikal, emosyonal, intelektual, psikolohikal at espiritual na aspeto. Sa madaling salita, isang panghabang buhay na proseso ang ating pagiging ganap na sexual na nilalang, mula kapanganakan hanggang pagtanda. Ibig sabihin, ang sexualidad ay bahagi ng ating buong pagkatao at paano tayo nakikipag-ugnayan sa sarili at sa iba. Ngayong nauunawaan na natin ang kahulugan ng sexualidad, ang susunod nating tatalakayin ay kung ano ang mga pangunahing batayan para sa paggalang sa sexualidad. Bakit mahalaga ang paggalang sa sariling sexualidad at sa sexualidad ng iba? Ipakikita natin isa-isa at tatalakayin kung paano ito nakatutulong sa ating positibong pananaw sa sexualidad at sa ating pakikitungo sa iba. Narito ang mga pangunahing batayan sa paggalang sa sexualidad. Sa pananampalataya, ang ating sex at sexualidad ay kaloob mula sa Diyos. Dahil dito, itinuturing natin itong banal at sagradong katangian ng ating pagkatao. Kapag ginagalang natin ang ating katawan at hindi inaabuso ang sarili o ang iba, pinakikita natin ang paggalang sa Diyos na lumikha sa atin. Ang paggalang sa sexualidad ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa mali, kundi tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na tayo ay mabuting nilalang, marangal at may dangal. Kapag may kaklase kang tinutokso o pinapahiya dahil sa itsura o kilos, pipiliin mong igalang siya at ipagtanggol. Iyan ay tanda ng pananampalataya na ang bawat tao ay likha ng Diyos at may dignidad. Ang agham naman ay nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa ating katawan tulad ng anatomiya, mga hormone, at proseso ng reproduksyon. Sa tulong nito, natututo tayong alagaan ang ating kalusugan at umiwas sa mga sakit tulad ng sexually transmitted diseases at HIV. Pero higit pa rito, tinuturuan din tayo ng agham na igalang ang kapwa. Kapag alam natin kung paano gumagana ang katawan ng tao, naiintindihan natin na bawat isa ay may sariling pisikal na kondisyon at hangganan. Kaya't kailangan nating maging maingat at may paggalang sa pakikitungo sa iba. Ang kaalaman ay hindi lang para protektahan ang sarili, kundi para makitungo sa iba ng responsable at may malasakit. Halimbawa, kapag may kaklase kang may ibang pisikal na katangian o itsura at pinili mong huwag siyang pagtawanan kundi tulungan at unawain, ginagamit mo ang kaalaman ng agham para ipakita ang paggalang sa sarili at sa kapwa. Sinasabi ng psikolohiya na ang sexualidad ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Dito nakasalalay ang ating pagpapahalaga sa sarili, emosyon, personalidad at motibasyon. Kapag may positibong pananaw tayo sa sexualidad, nagiging mas matatag ang ating mental health at tiwala sa sarili. Ang respeto sa sarili ay unang hakbang para matutong gumalang din sa iba. Halimbawa, kapag hindi mo hinuhusgahan ang sarili mo dahil sa itsura o kilos, kundi tinatanggap mo ang sarili mo ng buo, nakatutulong iyon para maging masaya at maayos ka rin sa pakikitungo sa iba. Ang mga pamantayang panlipunan at kultural ay nagtuturo sa atin na igalang ang karapatan at dignidad ng tao. Kasama rito ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, karapatan sa pagkapribado ng pamilya, at pamumuhay ng walang diskriminasyon. Ang tunay na paggalang sa sexualidad ay ang pagtrato sa kapwa bilang pantay at kasing halaga ng sarili. Halimbawa, kapag may kaklase kang kakaiba man ng pananamit o kilos, hindi mo siya pinagtatawanan o tinutukso. Sa halip, tinatrato mo siya ng may respeto at kabutihan. Iyan ang paggalang sa pamantayang panlipunan at kultural. Ngayong napag-usapan natin ang apat na pangunahing pananaw sa paggalang sa sexualidad, makikita natin na lahat sila ay nagtuturo ng iisang bagay, ang paggalang. Una sa pananampalataya, natutuhan natin na ang sexualidad ay kaloob ng Diyos, isang banal at sagradong aspeto ng ating pagkatao. Ibig sabihin, dapat natin itong pahalagahan at igalang sa sarili man o sa kapwa. Ikalawa sa agham, nakita natin na ang kaalaman sa katawan at kalusugan ay nakatutulong hindi lang para pangalagaan ng sarili,
kundi para rin umunawa at gumalang sa ibang tao. Ikatlo, ang sikolohiya. Napag-alaman natin na ang sexualidad ay bahagi ng ating pagkatao at emosyon. Kapag may positibong pananaw tayo sa sarili, mas nagiging mabuti at maunawain tayo sa kapwa. At panghuli, sa panlipunan at kultural na pananaw, natutuhan natin na ang bawat isa ay may karapatan, anumang kasarian, kultura o pinagmulan. Ang paggalang sa sexualidad ng kapwa ay paggalang din sa karapatan ng bawat tao. Kaya mga mag-aaral, tandaan natin, ang tunay na paggalang sa sexualidad ay hindi lang tungkol sa sarili, kundi kung paano natin pinahahalagahan at iginagalang ang iba. Ngayon na malinaw na sa atin ang kahalagahan ng paggalang sa sexualidad ayon sa pananampalataya, agham, sikolohiya at pamantayang panlipunan, ang susunod na tanong ay, paano nga ba natin maipapakita ang paggalang sa ating sariling sexualidad at sa sexualidad ng ating kapwa? Hindi sapat na alam lang natin kung anong tama. Dapat ay isinasabuhay din natin ito. Kaya sa susunod na bahagi ng ating arilin, pag-uusapan natin ang mga konkretong paraan upang ipakita ang paggalang sa ating sarili, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng tao sa ating paligid. Narito ang mga paraan upang ipakita ang paggalang sa sexualidad ng sarili at ng kapwa. Ang unang paraan ay ang paggalang sa sexualidad ng iba sa pamamagitan ng magalang na pakikipag-ugnayan. Ibig sabihin, marunong tayong gumamit ng tamang salita, tono at kilos sa pakikitungo sa kapwa. Huwag tayong manukso o manginsulto batay sa kasarian, kilos o boses ng iba, tulad ng pagtawag ng bakla o tomboy bilang biro. Hindi natin alam kung paano nakakaapekto sa kanilang damdamin o pagkakakilanlan ito. Ang respeto o paggalang ay nakikita sa simpleng pag-iwas sa mga salitang nakasasakit at sa pagtanggap sa pagkakaiba ng bawat isa. Kapag marunong tayong gumalang sa damdamin ng iba, ipinapakita nating mature at may mabuting asal tayo bilang kabataan. Sa lahat ng uri ng relasyon, magkaibigan man, magkaklase o magkasintahan, dapat ay may pagkakapantay-pantay. Dahil walang mas mataas at walang mas mababa dito. Ang lalaki ay hindi dapat laging dominante at ang babae ay hindi dapat laging sumusunod. Ang positibong pananaw sa sexualidad ay nakikita kapag marunong tayong magtulungan at magdesisyon ng magkasama. Halimbawa, kung may group activity, lahat dapat ay may boses. Kung may hindi komportabling gawin ng isa, igalang ito. Ang tunay na paggalang ay kapag pinapahalagahan mo ang damdamin at desisyon ng kapwa mo. Ang pagtatakda ng hangganan ay tanda ng pagmamahal sa sarili. Ibig sabihin, alam mo kung ano ang makabubuti at makasasama sa iyo. Piliin mo ang mga website, libro at pelikula na nagbibigay ng tamang kaalaman. Kung may age restriction ng palabas, huwag mo munang panoorin. Ang pinakaimportante, iwasan ang pornografiya. Ang ganitong mga material ay nakasisira sa pananaw sa sexualidad dahil ginagawang kasangkapan lamang ang tao. Kung hindi ka komportable sa pisikal na biro o paghipo, sabihin mo ito ng maayos. Pasensya na, hindi ako okay sa ganyan. Ang marunong magtakda ng limitasyon ay marunong gumalang sa sarili. Kaya ang impluwensya ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung kasama mo ang mga taong marunong gumalang sa sarili at sa iba, matututo ka ring maging ganun. Pumili ng mga kaibigang nag-aanyaya sa tama, hindi sa bisyo o malaswang gawain. Kung may mga kakilala kang laging nanlilibak o nanunuya ng iba dahil sa kanilang kasarian o itsura, lumayo ka. Ang mabuting kaibigan ay yung nagtutulak sa iyo na maging mas maayos na tao. Tandaan, kung sino ang kasama mo, ganun ka rin magiging. Marami ngayong maling impormasyon tungkol sa sex at sexualidad sa social media. Kaya dapat maging mapanuri at marunong magtanong. Magbasa ng mga artikulo mula sa mapagkakatiwalaang sources tulad ng DOH, DepEd o mga aklat sa paaralan. Kung may hindi ka nauunawaan, huwag kang mahiyang magtanong sa mga magulang, guro o nakatatanda sa pamilya. Mas mabuting magtanong sa tama kaysa maniwala sa mali. Sa ganitong paraan, nabubuo ang tamang pag-unawa at paggalang sa sarili at sa kapwa. Tandaan, ang sexualidad ay likas at magandang bahagi ng ating pagkatao. Ito ay kaloob ng Diyos na dapat pangalagaan at hindi abusuhin. Kaya dapat ay hindi natin ito'y kahiya o ginagawang biro. Ang positibong pananaw sa sexualidad ay nakatutulong para magkaroon tayo ng kumpiyansa, disiplina at paggalang sa sarili. Kapag naiintindihan natin ang tama, mas madali ring umunlad ang ating pagkatao at relasyon sa iba.
Ang kabuuan ng lahat ng ito ay simpleng prinsipyo. Kung marunong kang gumalang sa sarili, madali mong magagawang igalang ang iba. Ang paggalang sa sexualidad ng kapwa ay nangangahulugang pagkilala sa kanilang dignidad at pagkatao, anuman ang kasarian o oryentasyon nila. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa lahat, pero kailangan mong gumalang. Iwasan ang diskriminasyon, panghuhusga o masasakit na biro. Sa huli, ang tunay na positibong pananaw sa sexualidad ay pag-ibig, pag-unawa at paggalang sa sarili at sa bawat tao. Ang social media ay puno ng mga larawan, videos at mga mensaheng pwedeng makaapekto sa pananaw natin sa sarili at sa iba. Kaya sagutin mo ang tanong na ito. Paano mo mapangangalagaan ang iyong dignidad at sexualidad sa gitna ng mga tukso at impluensya ng social media? Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. Ang paggalang sa sexualidad ng kapwa ay nangangahulugang pagtanggap sa kanilang pagkatao, anuman ang kanilang kasarian o oryentasyong sexual. Ang pananampalataya ay nagtuturo sa atin na ituring ang sexualidad bilang isang banal na kaloob mula sa Diyos. Walang kinalaman ang agham sa pag-unawa sa sexualidad ng tao. Ang positibong pananaw sa sexualidad ay nakatutulong sa pagpapahalaga sa sarili at kalusugang pangkaisipan. Ang pag-aakalang mas mababa ang babae kaysa sa lalaki ay isang halimbawa ng kawalan ng paggalang sa sexualidad ng kapwa. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!